Goodie guys, nandito tayo ngayon sa Better Living Parañaque dahil nandito nga yung pinakabagong motor ni Motorstar at pinakamura sa kategory ng Adventure Touring Scooter. Hindi lang siya pinakamura sa Adventure Touring Scooter, siya rin ang pinakamura sa 175cc category. Excited ka nang malaman yung kanyang details? Tutukan mo dahil check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Nagtitipid o gusto lang magtipid sa pagkuha ng bagong motor ay isa ang matunog na pangalan, Motorstar. Marami na rin ang nagtiwala at nakakakilala dahil mula pa noong 2002 ay naghahatid na sila ng mga murang motor for cash and installment. Naalala ko pa nga, dati meron kaming Motorstar na Star X 125. Ngayon naman ay nakikipagsabayan na rin siya sa mga latest style ng mga motor tulad ng atin 150N, 150Q, 150p at ngayon, itong pang ADV style naman na scooter. The new Easy Ride 175 ADV FI. Let's start guys sa mga kulay na pwedeng pagpilian. Meron po tayong tatlong choices. Una po itong binablog natin na kulay puti, may kulay gray at syempre nandyan yung kulay itim. Silipin muna natin itong kanyang overall look. It displays sporty, aggressive, and masculine type design na talaga namang kung mapapadaan ka ay head turner din siya. At kung makikita mo to in actual ay masasabi mong nag-level up na rin si Motorstar sa kanyang parts sa pag-build ng kanyang motor. Pumunta naman tayo dito sa kanyang gulong dito sa may bandang harapan. Sa kanya pong gulong ay iba na ang ginamit dito ni Motorstar. Cordial na ang brand. Sa laki naman po ng kanyang gulong ay ka-size na po ni ADV 160 ito, 110/80/14. At syempre ito po ay tubeless. Pang on and off-road na rin po yung kanyang gulong dahil naka-dual sport na rin siya. Isang nagustuhan ko sa kanya ay nagbago na yung quality ng kanyang mags. Gumanda na rin at mas matibay tignan. Isang magandang good thing na napansin ko ay same sila ng design ni ADV 160. Pati nung kanyang disc and suspension, pati positioning nung kanyang caliper, at mga turnilyo. Sa tingin ko, plug and play ang buong part na to mula kay ADV 160. Pero itong si ADV 175 ay hindi pa po ABS. Yan po ay speed meter sensor. Sa atin naman pong right side ay ito po ang ating makikita. Kulay itim pala ang finish ng ating mags. Gray naman po ang ating suspension. At in actual guys ay hindi po siya plain na glossy. May pagka track bed po yung finish ng kanyang suspension na nag-add sa kanyang premium look. Sa tingin ko naman ay win-win ang situation na to. Kung gusto mong mag-upgrade ng pang 160 na ADV ay pwedeng-pwede. At kung masiraan naman yung ADV 160 at gusto mong magtipid ay pwede kang kumuha ng parts ni ADV 175. Bago tayo kumalas dito sa kanyang gulong ay mapapansin ninyo yung kanyang fender magkabilaan po ay merong reflector. Goods naman yan para mas visible ka sa other riders. Ang position naman ng kanyang turning lights ay nandyan po sa ilalim ng kanyang decals na 175. Kung papansinin naman natin, yung kanyang chin ay may butas. Abang naman yan kung sakaling gusto mong magpa-install ng dashcam. At kung dito ka naman sa kanyang harapan pupwesto ay may kamukha siyang cartoon character. Ito ay si Sonic. Yun ay kung wala pa siyang windscreen. Isa sa striking features and sulit factor nitong si 175 ay ito pong kanyang headlight na split type. Plus, hindi lang po siya basta-basta na LED kundi projector light. 4 na piraso po yan, mas maliwanag. Meron din po itong daytime running light, ayan po yung nasa ibabaw. Mapapansin nyo rin sa ibabaw ng kanyang headlight assembly ay meron po siyang Motorstar na decals pero sa may bandang left side lang. Yung mounting naman po ng kanyang wind visor ay bakal. Ito po ay non-adjustable pero mahaba yung kanyang windscreen. Smoke po yung kanyang visor at kung nakakabit naman po itong kanyang windscreen ay nagmumukha siyang Ducati Multistrada. Sa quality naman ng kanyang visor, same lang po dun sa mga nabibili nating aftermarket sa online. At kung galing ka sa motor na walang windscreen like Underbone, Pantra Motorcycles ay sa long ride ay game changer talaga siya. Nare-reduce nito yung stress ng ating katawan na epekto ng wind drag.
Dito naman tayo sa kanyang cockpit. Mala ADV na rin yung kanyang itsura. Meron nga din itong mahabang handlebar na kulay silver po at yung kanyang tip end ay bakal. Malaki na rin po yung kanyang meter panel at fully LED na po siya. Kaya lang po hindi pa po siya TFT display. Check muna natin ang buttons dito sa kanyang left side. Isa sa napun ako ay maganda yung quality. Nandyan yung button para sa kanyang passing light. Meron din siyang high and low beam. Nandyan din yung kanyang busina at turning lights button. At kung mapapansin nyo naman, itong kanyang brake master ay nakaharap na po sa driver. Buttons naman dito sa kanyang right side ay basic lang po. Kill switch, on and off nung kanyang headlight at ito po ang kanyang push button para sa kanyang starter. Wala po siyang kickstart. Dito naman tayo sa kanyang front compartment. Dito lang po sa may bandang left side ang meron. Isang modern feature pa ang meron sa kanya. Meron na rin po siyang charging port na USB type and type C. Hindi ka na mag-aalala sa mga gadgets mo kung ito ay malulubat. May kakaibang disenyo naman itong kanyang fairings. Yung finish po ay carbon type design. Itong part naman po na to ay glossy, yung pagkaka-finish. Ang kanya naman pong fuel tank ay wala na po dun sa ilalim ng kanyang compartment. Nandito na po sa kanyang belly. Mas convenient gamitin dahil kung sakaling may karga ka man sa iyong upuan, halimbawa isa kang delivery rider, hindi mo na kailangan pang magbaklas ng iyong bagahe kung maggagas ka. Napakalaki rin ng kanyang fuel capacity. 10.2 liters. Doon naman po sa kanyang fuel consumption ay depende po sa gumagamit. Pero meron siyang average reading of 30 to 35 kilometers per liter. Sa atin naman pong foot positioning ay meron po tayong dalawa. Merong cruising type at yung standard. Gustong gusto ko yung motor na may cruising type dahil nga kung sa long ride ay napakalaking tulong upang hindi ka mangalay. Itong side naman na to nung kanyang fairings ay may mga small detail design na rin siya at glossy itong kanyang pinaka-espada. Mapunta naman tayo dito sa poging-poging spot ng motor na to. Ito yung kanyang side fairings. Meron tong decals na ADV plus Easy Ride 175. Poging-pogi nga rin itong kanyang suspension. Mala ADV na rin yung kanyang design. May baso na rin at kulay gold pa. Mas magiging maganda ang riding experience mo dito. Sa upuan, masasabi kong maganda na rin yung kanyang quality. Malambot at malapad yung kanyang foam. Mataas na rin yung upuan nung ating back ride. Ang masasabi ko nga sa riding experience mo dito ay mas angat kesa dun sa mga kapresyo niyang scooter kung sa comfort lang ang usapan. Maganda rin ang kanyang upholstery. Single tone lang to at makapit na rin sa pantalon. Dito sa may bandang likod niya may motor star na naka-engrave. Nandito na nga tayo sa kanyang makina. Pag-usapan natin ang kanyang engine specs. Ito po ay single cylinder, naka 2 valve lang po siya, air-cooled fuel injected na 175cc. Meron to ang compression ratio of 9.7:1. Ang kanya namang maximum horsepower ay 11.5 horsepower at 8,000 RPM. Sa kanya namang maximum torque, meron tong 12.4 Nm at 5,000 RPM. Yung kanya pong panggilid ay 150p ang suited na parts, pero yung kanyang belt ay mas mahaba at mas mataba. Sa kanya naman pong gulong ay mala ADV na rin po siya, 130/70/13. Nababanggit natin si ADV of course kasi sila po yung nagsiset ng trend dito sa Pinas. And sa mga ganitong MC ka-look-alike ay iba po yung mga target buyers, pangmasa talaga. Kung sa right side ka naman titingin, same na same ng looks dun sa ADV na 160. Ang pinagkaiba lang ay yung kanyang footrest. Nakuha niya rin yung poging-poging looks ng suspension ni ADV 160. Mahaba na rin po at nakabaso na rin. Mala Showa yung kanyang datingan. Meron din naman itong ground clearance na 130mm. May kataasan para naman sa mga driver na gustong ipang off-road si ADV. Sa seat height naman niya ay meron tong 770mm. Ito naman po ang itsura ng kanyang footrest para sa ating pillion ride. Manual pa po siya, hindi pa po siya yung pinupush at naglalak. Kung dito ka naman sa kanyang likod tatayo, ayan po yung kanyang itsura. Napakaganda rin po nung kanyang bracket kasi plug and play na lang po ang bibilihin nating top box. Unique din ang itsura nitong kanyang taillight at kung mapapansin nyo may carbon type design yung kanyang itim na fairings. Removable din yung kanyang fender. Meron din siyang plate lamp at yung kanyang signal lights ay design pa rin hango kay ADV. For additional visibility, meron po itong mga reflector magkabilaan po sa kanyang plaka at nandito rin po sa kanyang bandang plate lamp. At kung bandang right side ka na patingin, ayan po yung makikita natin. Malaki na rin siyang tignan, kaya naman sa daan ay mas may confidence kang i-drive. Okay guys, final stage tayo. Ito po yung ating look test. Ito po yung itsura natin. Ang height po natin ay 5'6". Sa mga gusto pong bumili at naghanap ng reference, ayan po. Gawin nyo na lang po ang reference.
nanliit po tayo sa motor, no? Talagang malaki siya. At additional information guys, ay mas malaki to kaysa kay Rusi, ano? Pero yung price nito ay mas mababa. Which is, yun naman yung sulit sa kanya, no? Meron ka ng ganitong adventure touring scooter, bulky na, maskulado na rin. Tapos yung presyo niya, napakababa, and for 175cc, ito na yung pinakamura. Ayan, no? Yung itsura natin. Malaki rin siya guys. Ayan, no? May claim din siya sa space sa daan. Kaya pag makikita mo siya, bulky rin talaga siya. Ayan, yung gusto natin dito ay meron siyang touring saka standard position. Okay na okay yan, lalo na kung nasa long ride ka, ayan, nakaka-relax ka. Yung mga ganitong features ng scooter ay nagpapadagdag sa comfortability kapag ginagamit mo siya. Yan po yung ating itsura. Ayan, yung ating space dito sa ating tuhod, sa ating handlebar ay malayo po. So, ibig sabihin yung mas malayo pa sa akin, 5'6", 5'7", 5'8", or 6-footer ay pwede pa sa inyo. Napakalapad din nung kanyang upuan, ayan po. Yung atin pong paa, ayan, medyo tiptoe tayo dun sa upuan ng ating pillion ay okay na okay. Maluwang, tapos lalagyan mo pa siya ng top box para mas maging safer yung angkas natin kasi may sandalan, no? Mas komportable na naman ulit, ayan, no? Okay na okay din yung ating grab bar kasi hindi mo na kailangan bumili ng aftermarket, ayan. So, mag-install ka na lang ng top box mo. Pogi rin ba para sa inyo, mga kasama? Yan, comment na kayo. Sa kanya namang mga levers, malambot din siya. Yung kanyang preno, okay na okay rin, no? Yung suspension. Isa sa mapupuri ko dito sa motor na to ay yung kanyang rear suspension. Ayan, malambot din siya. Hindi tulad ng mga QCN na medyo matigas yung kanyang suspension, no? Ayan. Ayan, okay na okay siya. Shoutout nga pala kay Boss A. Siya po yung nag-assist sa atin dito sa Motorstar Bigotan, IA Motovlog. Pa-subscribe naman. For more details guys, andyan po yung Facebook page ni Motorstar Bigotan para po sa mga gustong kumuha ng motor. At ang SRP po nito is for only 87,000 pesos. Meron ka ng ganitong scooter. Pinakamababang monthly po nito ay 4,000. Nilalagay ko na lang po dyan sa inyong screen. For more of these videos guys, don't forget to like, share, and subscribe po ang ating YouTube channel. Follow na rin po ang ating Facebook and TikTok. Na yung link po ay ilalagay ko dun sa description sa baba. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!